Ayun, so ito na mga kababayan. No, so 5 minutes na tayo. So ito po yung una nating pag-uusapan mga kababayan na kung saan ay ano yan Ken? Bakit may ganyang picture si Bongo, si First Lady at si PBBM? Ngayon mga kababayan, wala po akong ibang masabi dito kundi ako'y isa din po sa nagtatanong. Nagtatanong po ako mga kababayan. Kasi nga, kung napansin po natin, halos si Bongo hindi po masyadong lumalabas ngayon sa social media. At halos si Bongo ay tahimik po. So ngayon, nagtatanong po ako, bumaliktad na po ba siya? Bakit po may picture silang ganyan? No? So saan po yan ang galing? Imposible naman na edited po yan. Kasi nga po mga kababayan, kung nakita nyo po, yung bulaklak dyan na kulay violet na orchids, no? Na orchids na bulaklak ay sa palasyo po yan or kung saan yung tirahan ng presidente, yung which is yung pinarenovate ni PBBM na may gym, may swimming pool, 'di ba? Kaya ngayon mga kababayan, nagtatanong po ako, bakit po nandyan siya? Bakit po napadpad siya diyan? At bakit po may picture sila? 'Di ba? 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, nagtatanong po ako, bumaliktad na ba si Bongo? Iiwan na po ba niya ang mga Duterte? Lalaglag na po ba niya? Nakuyari sila dyan. Nagtatanong lang po ako, sabi ni Ma'am Vicky Carriero. Ayan, hindi naman tanga sila PBBM na i-video nila ang gawaing couples, mga didilis talaga, mahilig sa fake news, 'di ba? Oo, kaya sa totoo lang, mga kababayan, ako po isa po sa nagtataka at nagtatanong, bakit nandyan po siya sa bahay tirahan ng presidente at ano pong ginagawa niya? Mga kababayan, kay which is kumakalat po ngayon yung litratong yan na kung saan hindi po natin alam kung kailan yan pinicture, kailan yan ginawa, kailan yan tawag dito. Wait lang ha mga kababayan. Ayan. So ngayon mga kababayan, marami pong nagtatanong. So bakit po nandyan siya? At ano pong nangyari? Ito po mga kababayan. So ayan, ito po yung lumabas na picture na yan, mga kababayan. Hindi po siya edited Hindi po siya edited. Tama nga ang sabi, ano daw? Tama nga ang sabi ni Alfred ng Canada, Sir Ken. Sabi ni Sir Edelberto Sandoval. Hindi po siya edited Yung bahay pong yan ay sa bahay tirahan po ng presidente yan. Na kung saan yan po yung pinarenovate ni First Lady Lisa. So ngayon nagtatanong po ako, bumaliktad na po ba si Bongo? Bakit nandyan po siya? Kaya getting to know each other. So bakit? Hala, so imposible naman na fake yan, edited yan. Si Bongo alam naman natin na ganyan talaga yan lagi, nagpipicture. At bukod dyan mga kababayan, di ba? Bukod dyan, meron pa ko ipakita sa inyo. Oo nga, nag-comment ako sa post mo, Ken. Di ba? Bukod dyan, meron ako ipakita sa inyo Wait lang. Ayan. So, actually, nasa Instagram din po yan. So, imposibleng edited po yan. Ayan Instagram, 1,456 heart and 47 comments po yan. So, nagtatanong lang po. Nasa Instagram yan Bukod sa Instagram, nasa Facebook din po yan. So, bakit po napadpad siya dyan? Ayan, nakalagay dito. Pagkatapos ng sesyon sa Senado nitong Nobyembre 28, Martes, naimbitahan ang mga senador sa isang salusalo sa Bahay Pangulo sa Malacañang Park, Manila kasama sila President Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. So, ayan po, hala, bakit kasali si Bongo? Senador, ano daw may nag-comment? Ayan senador siya kaya inimbita siya. Kaya nga, di ba? Nakalagay ba kung anong date? Wala po, basta nung November 28 yan. November 28, so January na po ngayon. So, malamang isang buwan na kalipas na. 1 month ago. 'Di ba? So, paano yan? Magtatapat na yan sa mga bagay na alam niya. Alam ko. Getting to know each other.
Naku, paano na mga didiles? Ako nagtatanong lang ha. Hindi ko sinabi na hindi ko alam kung kailan to, basta bigla lang to lumabas. Bakit kaya may ganito? Kaya ba hindi na iniimbestigahan itong yung 7 billion? yung sky is the limit ba? Kaya ba tahimik? Sabi ko nga, Bato, kung naalala mo, inabutan ka ng Nature Spring, ininom mo ba? May GPS yun. Bukod dyan, mga kababayan, ito pa. Wait lang, hindi. Ito pa. At saka mga kababayan, ang pagkakaalam ko, kaya tahimik po ngayon, ang first family, mukhang nagkamabutihan na yata sila ni Amy Marcos. Mukhang nagkamabutihan yata. Ito pa, mga kababayan, ito pa. Takpan ko lang yung Ay, nawala. Ano ba yan? Saan na yun? Ayan. Bukod dito, mga kababayan, takpan ko lang kung saan ba yan? Sino ang nag-post? Ayan, ito po. Bukod dyan, ayan. Nakita niyo po ba? Ayan po, Ayan. So sa bahay presidente po yan, So mukhang kumain po yata sila, nagkasiyahan po sila, at nakangiti po ang lahat. At mukhang andyan po sila, ayan po sila, Ala, mukhang may mga sumusuko na yata. At mukhang nagkakasundo na yata sila. Ala. Mukhang nagkakamabutihan na yata or plastikan lang. Tanong ko lang mukhang nagpa-plastikan lang yata sila dyan or hindi natin alam. Mukhang kakaiba yan. Kasi nakangiti si Manang, si Ading, si Manang. Diyos ko. Ayan ito pa. Naku, mga kababayan. Diyos ko. Hindi ko alam kung kailan ito, mga kababayan. Basta nagtatanong lang ako. Basta yan ang nakita ko. So, tinatanong ko lang, bakit nandyan sila? Ano pong ginagawa nila? Kaya ngayon, isa din po sa aking katanungan yan, bumaliktad na ba siya? Iiwan na ba niya si tatay? Tatay, ako naman. Parang may narinig akong ganung salita Tatay, ako naman. Mukhang hindi marunong yung anak mo, tay. Ako na lang. Parang nararamdaman ko yung 2028 ni Bongo. Walang personalan, trabaho lang. Parang nararamdaman ko, mga kababayan, kasi kung tutuusin, mas maraming boto si Bongo talaga. Number 1 si Bongo at this time, di ba? Sa midterm election. Mukhang tatakbong presidente si Bongo. Tay, mukhang ako naman. Di ba? Ang sabi nila, tay, kami naman. Nako! Di ba? Mukhang, tay, ako naman. Buhay ka pa. Oo naman, si Rian, Uruyan, buhay pa talaga ako. Malamang, si Digo nga, buhay pa isang utot na lang. Di ba? Nako. Mukhang may nito Naalala nyo nung eleksyon, BBM Lenny, tapos merong isang bulaklak lang. Hindi ko na sabihin kung sino yung politician nung 2022 election na tumakbo siyang presidente kahit alam naman niya na si BBM at Lenny talaga ang malakas ng laban at the time. Pero bigla siyang sumulpot, 'di ba? Bigla siyang sumulpot, 'di ba? 'Di ba? Ay laka, mga kababayan. Ako, Sherian, ito na yung katapusan ninyo. Mga putang ina nyo, mga DDS. Ito na nga. Diyos ko. Kaya nga ba tahimik?
Ala, Diyos ko, war. Ito na ba yung sinasabi ni Sentry na sky is the limit? Kaya nga ayaw magpakulong eh. Ala ka. Nagtatanong lang. Tay, iiwan ka na ba niya? Tay, ako naman. Pag binigay ni Mr. Malas Sakit, di ba? Ang listahan, ubos kayong lahat. Ala, tay, ako na lang, wag na lang siya. Ala ka, Diyos ko, mga kababayan, ano na mangyari? Ala ka, Diyos ko. Ito ba yan yung nasampal yung matandang kapatid? Ala? Oo, ay hindi, yung matandang kapatid ang nanampal. Yan yun. No? Yung sinampal siya. Tapos, hindi nga nabalita yun eh. Ako lang nag-issue nun na sabi ng aking source na sinampal daw si Bungit ni Manang. Ala, tay, ako na lang, wag na lang siya. Ala, anong ibig sabihin mo dyan, Ken? Wala, nagtatanong lang. Ma'am Laudit, nagtatanong lang ako, balay natin, ibinigay na niya yung listahan, malay natin, sumurrender siya at, di ba, maging state witness siya, di ba? Malay natin, o baka ilaglag na niya si ganito. May nabalitaan pa naman ako na kabit daw to si The Explorer. Kaya pala'y pinunduhan ng milyon-milyon ng eleksyon. 'Di ba? Kabit pala ito ng isang drug lord. Dala, Diyos ko. Kaya naman pala hindi nagagamitin ang apelyido ng asawa. 'Di ba? Uy, nako. Baka sa sunod taon yan ang apelyido. Uy, nako. 'Di ba? Oo. Baka naman sa sunod taon yan ang apelyido niya. Uy. Hala. Kabit pa naman daw siya. Kaya pinunduhan daw siya ng 33 million. Ala, sino kaya yan? Sino kaya yan? Yung kabit daw ng isang drug lord. Kaya daw ayaw gamitin yung apelyido ng asawa. Ayaw ipabigkas. Uy! Nako, baka sunod taon niya ng apelyido. Uy! Sana uy! Nako, 33 million pa naman yung sustento. Uy! Sana uy! Ala! Uy! Sana uy! Ay nako mga kababayan, nako. Ito na yung huling kalbaryo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, tinatalakay ko yan noon. Nung kasagsagan ni Binay, no, yung tatay, no, si Jojo Marbinay. Malakas talaga yun, grabing lakas nun. Pero nagulat kayo. Biglang nawala lahat. Nung ibinulgar ni Trillanes, ni Coco Pimentel at ni Cayetano, itong malahasyenda niya, 'di ba? Yung malahasyenda niyang lugar, 'di ba, sa may Batangas. Ang linis-linis no ni Binay. Oo, grabe. Pero nung eleksyon, nawala. 'Di ba? Nawala. Sana uy. May 33 million sana uy. Ala, di ba? Naku. Ako nagtatanong lang ako mga kababayan, bakit siya napunta dyan, bakit siya napadpad dyan, at bakit nagkaroon sila ng picture dyan? Inimbitahan nga daw. Pagkatapos daw ng session, nung Nobyembre daw yan. Wala namang nilagay kung anong year, ang nakalagay date lang, November 28. Oo. Pumunta sa bahay ng Pangulo, bahay Presidente. Harap ng Malacanang yan. So, yung may ref nga, di ba? Yung pumunta yung vlogger na binuksan niya ang ref ni PBBM, ref ni First Lady, tsaka doon daw nag-gym si PBBM, doon din daw nag-swimming si First Lady sa swimming pool. Uy!
Sana uy! Samuel uy! Di ba? Naku, mga kababayan, mukhang nagbago na yata ang ihip ng hangin. Uy! Mukhang, naku, uy! Diyos ko po, uy! Hala ka, uy! Naku! Hala! O, sa Senado, di nagpapakita, pero sa Malacanang napunta. Diba, Sir Henry? Yun ang tanong nga ngayon. So, tama nga yung haka-haka, sabi ni Mamalot. Ano po ba yung haka-haka, Mamalot? Paki-comment nga dyan, Mamalot. Ano ba yung haka-haka na yun? Kaya pala, Sir Kent, biglang tahimik. Kaya nga, di ba? Oo, nawala nga yung, alam nyo na, yung issue sa flood control. At wala na, nag-ano na, sinakripisyo na ni Diskaya. Nagpakulong na siya. Ayun, once na makulong si Diskaya, wala na. Bakit? Ano pang ibubulgar ni Diskaya kung nakulong na nga siya? So, tapos na. Tahimik ng mundo. Di ba? Kasi si Diskaya lang kasi talaga ang may alam dyan. Ngayon, paano pa nila tanungin si Diskaya? Eh, nakulong na nga. Kaya nga sabi ni Diskaya, happy? 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 Allah. Pero, andyan pa si Trillanes. 'Di ba? Oo. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ako nasa sitwasyon ng kagipitan, no, either mandamay ako or ligtas ko na lang sarili ko, bahala na sila. 'Di ba? Siyempre, alam na natin kung sino ang kabetsang, di ba? Baka nahimasmasan na silang lahat or may reset. Lahat kasi sila ay nagkamali. Hindi nagpakatawaran kasi lahat ay nagkasala. Kaya magpakatawaran, sabi ni Lord. Di ba? Tapos na yan. Katulad nun kay Napoles. Ken, si Alcantara ba bumaliktad na daw? Oo, kaya nga Ma'am Rosalina Orleans. 'Di ba? May mga ganyan kasi. Sabi ko nga sa inyo eh. May mga ganyang twist na mangyayari talaga. Once kasi na may mga umamin, no? Once kasi na umamin, alam nyo na. Umamin na eh. Kaysa Diyos ko, tatakas ka pa, pupunta ka pa ng Amerika, pupunta ka pa ng Europa at mag-exile ka doon or mag-seek ka ng asylum, umamin ka na lang. 'Di ba? Umamin ka, ibalik mo yung mga nanakaw mo, ibalik mo yung dapat mong ibalik, o di tapos ang issue. At least, magugulat na lang tayo, ibabalita na lang, o ito na, binalik na. O, walang nakukulong. Bakit? Binalik naman na. 'Di ba? Walang makakasuhan. Bakit? Isinuli naman kung magkano ang kinuha. Di ba? Pero kung ako, hindi ako papayag, uy. Kulong talaga. Di ba? Ala ka. Naku. Kaya, alam niyo mga kababayan, sa 2028 election, challenging ito. Challenging ang 2028 election. Bakit? Si PBBM, hindi na yan tatakbo. Last term na niya ngayong 2028. So, alam naman natin ang batas sa ating bansa na once na presidente ka na, hindi ka na pwedeng tumakbo ulit, hindi katulad sa Amerika. 'Di ba? So, ngayon mga kababayan, itong 2028 challenging to. Kung sino ang tapat na iboto mo. Sino ang plastic. Sino ang, alam nyo na, naghuhugas kamay. Sino ang, alam nyo na, 'di ba? Nasa butante na 'yan. Oo, challenging talaga. Ma'am Gina Inglet, hello po, and kay Mamuna Luis. Ayan. So, 'yun lang. Kahit bumaliktad si Alcantara, inamin niya na ang totoong nagbalik pa siya ng pera. Dapat ikulong niyang mga sangkot. Sinabi niya. Sabi ni Sir Sultan. Kaya nga, 'di ba? Kaya ang mangyari dito mga kababayan, sa mangyari dyan is kung nagsuli naman na siya sa mga lahat ng nakuha niya, sana tumakbo si Sentry at Dilima. Tatakbo yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Tatakbo yan si Sentry, tatakbo yan si Dilima, tatakbo yan. Lahat sila halos magbabalikan yan. Ulitin pa rin nila, na magnakaw. Kailangan mag-resign na ang lahat na magnanakaw. 'Di ba?
Nako mga kababayan, kakaiba ito. Basta ako nagtatanong lang ako ha, wala akong sinabi na bumaliktad na siya. Ang sabi ko, bumaliktad na ba siya? May question mark po. Bawat title natin, may question mark. Bumaliktad na, iniwan na si Tatay Digong, yari mga DDS. O, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan,